makita natin yung pakay ng Panginoon. Verse 11. Sabi niya, you will be enriched in every way so that you can be Generous. on every occasion and through, ang sabi niyo through us. Through us. Wow. Your generosity will result in what? Thanksgiving. Thanksgiving to God. So, makita po natin, ano yung pakay ng Panginoon, bakit siya magbibless ng mga tao? It's not so that magpayaman ng mga tao para maging masaya sila. Yes, those are the results. Okay? Pero God wants to bless us so that we bless Him. Amen. You see that? You see that? So again, the command is To give. to give. The promise is that God will bless you so that Apo. you can Give. Amen. And the purpose is na you will be blessed so that you can bless God. So that you can glorify God. Alam niyo po, I often hear people, ini-exhort nila yung mga tao na magbigay sa Panginoon para ma-bless sila. Totoo rin naman guys, when you obey God, you will be blessed. You can talk to my mom and she will convince you na ang mga taong tapat sa Panginoon, you will experience a blessedness na hindi nakukuha ng mga taong hindi tapat sa Panginoon. Amen. Okay? Pero guys, I want to correct you a little bit. This is how we should exhort people. You have been blessed. Yes. Tayo ay mapalad. Tayo ay biniyayaan ng Panginoon ng hindi karapat-dapat. Amen. So, dapat lang maging tapat tayo sa Kanya. Dapat lang nagbigay natin sa Kanya ang nararapat sa Kanya. Do you understand? Now, question po. Will God bless kahit na anong bagay na i-ask natin sa Kanya? Lord, bless this, bless that, bless this, bless that. Lahat ba ng bagay na kunyari, okay, meron akong, may magnet ako ngayon. Bless it, Lord. Ganun ba ang Panginoon? I-bless ba niya ang lahat ng bagay na inas natin? Bless mo to. Depends sa action. You're right. Guys, tandaan nyo, blessing comes as we trust And obey Him. God's will. So, hindi magbe-bless ang Panginoon ng isang bagay na taliwas sa kanyang kalooban. Wait, handa na ba kayo? Baka hindi kayo handa. Okay. Meron nga akong scenario din. God will never bless something that goes against His revealed will. I will give you two scenarios. Help me, Lord. Okay, number one. If you start a relationship with an unbeliever, can you pray, Lord, please bless this relationship? Kahit alam ko na hindi siya isang believer. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Tingin niyo ba i-bless ng Panginoon ang relationship? No. Why not? Nag-pray naman tayo. First and foremost, unbeliever na siya. Kasi nasa Bible, guys, do not be yoked with an unbeliever. Now, if you got saved, pero may asawa ka na, ibig sabihin, iwan mo yung asawa? No. But guys, you know, mahirap, di ba? Mahirap na yung asawa mo, hindi pareho ang commitment mo with God. True. Some people sabihin nila, Pastor, makakay ko rin naman siya eh. Hindi talaga. Kasi remember, either ikaw ang makakay, o makakay mo siya. And guys, you can bring the horse to the water, pero hindi siya iinom. If you, kung may nanliligaw sa'yo, at hindi niyo mahal ang Panginoon, ate, huwag na. Pero, kung ang asawa mo na siya, if you are now becoming a believer, pero may asawa ka na, hindi niya pa talaga mahal ang Panginoon, then that's a different thing. You understand? God will not bless a relationship that is already not blessed to begin with. Okay? Second, you borrow money with no intention to pay. Tingin mo ba, pwede natin tanongin sa Panginoon, Lord, please bless itong plano ko. Nangutang ako pero hindi ako magbabayad. Thank you, Lord. Oh. Guys, a few years ago,
meron akong mga naririnig na mga bagay na mangungutang, tapos magpo-for good na sa Pilipinas. Oh wow! Tapos pag-uwi sa Pilipinas, wow, grabe, ang dami ng mga bagay-bagay. #blessed. Feeling blessed. Di ba? Basically, nangutang sila, nang hanap pa ng guarantor na kaibigan. Kasi wala na, nag-ghost na yung kaibigan. Ang iba Hindi na magbabayad. nag-cross Kasi country. do you think tapos kunyari, pag ng Pilipinas, kinuha nila yung pera, nagawa siya ng negosyo. Tapos sabihin na sa Panginoon, Lord, bless this business. Kahit na ninakaw ko ang pera nito. Excuse me? Guys, tingin nyo ba bless ng Panginoon doon? No. Again, God will never bless something na hindi ayon sa kanyang kalooban. Okay? So when we pray for blessing for something or someone, hindi lang tayo nagsasabi, Lord, sana makuha ko yung gusto ko. Sana makuha niya yung gusto niya. Actually, what we are saying is, Lord, let your will be done. Lord, i-bless mo ito para mag-glorify ka. Lord, i-bless mo siya para magampanan niya yung kalooban mo sa buhay niya. You understand? That's what we're praying for. Not just na, Lord, sana makapunta siya ng Canada. Lord, sana makapasa siya. Lord, sana magaganda naman yun, di ba? Pero guys, we need to remember kung ano ang tunay na dapat natin tingnan. Na mangyari ang kalooban ng Panginoon. Because I wanna tell you, some of you might think na, ay, kung makapunta lang kami ng Canada, magiging okay na ang lahat. Nagbibigay na ako ng 100K. Diba? Oh, Lord, kung makapasa lang ang aking mga anak, magiging okay na ang lahat. Talaga? We must pray na mangyari ang kalooban ng Panginoon. Whatever that is. But third, God's blessing is meant to bless others. Alam niyo po, although lahat ng blessing galing sa Panginoon, sa Bible, in the Old Testament and the New Testament, nakikita po natin na ang Panginoon gusto niya na i-bless, yung mga binless niya, mag-bless ng iba. Okay, so for example, sa Genesis chapter 22, binless ng Panginoon ng Israel. And sabi niya, through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Wow. Kita niyo yun? So, hindi binless ng Panginoon ng Israel para magsaya kayo dyan. Kayo lang yung masaya. Gusto niya na maging mapalad, na